Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga videos na nakapila na ipinasa sa atin na papanoorin natin, no. Titingnan natin kung ano ba 'to. So yung mga sako na nakuha daw sa Taal Lake ay kinumpirma ng PNP na buto daw ng tao. Mga buto ng tao ang ilan natagpuan. Sana hindi ito yung parang speculation lang, ano. Kasi panoorin muna natin. Update po tayo sa sinabi ng liderato ng Philippine National Police tungkol sa pagkakahanap ng labi ng tao sa Taal Lake. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kinumpirma nga ni Chief PNP General Nicolas Torre III na may nakuhang human at animal remains sa Taal Lake sa gitna yan ng paghahanap sa missing. Halo, pati buto ng hayop. Sa Bongeros, halo-halo raw talaga ang nakuha sa lake. Kaya kasama sa pag-differentiate kung ang mga nakuhang buto sa tao ba o sa hayop. Ani Torre, may mga dinala na sa PNP Crime Lab na patuloy na sinusuri. Ani Torre, may standards na sila ng DNA sample ng ilan sa mga kaanak ng missing sa Bongeros. Kaya sabi niya, mabilis na lamang daw ang cross-matching ito. Pero hindi pa niya maibigay, Connie, yung takdang oras dahil hindi alam yung pwedeng maging complications na maaring lumabas. Pinatasan na rin daw nila ang crime lab ng Batangas at Calabarzon para mag-move forward na sa operations area sa Taal Lake para mabilis na matransport ang mga nare-recover ng scuba divers. Pero ang iba pang detalye, sa DOJ na lamang daw itanong dahil sila raw ang lead dito sa whole of government approach. Ayon naman kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang spokesperson ng PNP, nasa 12 na kaanak out of 34 ito, Connie, na missing sa Bongeros ang nakuhanan na ng DNA sample. So, to make the long story short, di umano daw na confirm na buto ng tao. Kaya lang napapansin ko, no, yung mga tao parang hindi sila convinced. Nagwa-wonder din ako bakit nila pinagdududahan yung ito nga yung nag-iimbestiga. Pero napag-alaman ko, may nag-comment sa akin kaninang umaga eh. Nakalimutan ko na kung sino, sorry sir hindi ko matandaan yung name mo. Pero ang sabi niya sa akin, kasi daw, may rumor daw na nalilink daw ito sa drug war. 'Di ba? Hindi natin masisi, mga supporter ni Duterte, 'di ba, ni President Duterte, mag-iisip na baka, kasi 'di ba, iniisip ng mga tao baka haluan na naman ng politics ito eh. Yan ang intindihan ko na ngayon kung bakit sila nagdududa, lalo na pag nagsalita, 'di ba? Hate na hate nila si General Torre. Pag nagsalita si General Torre na may nakitang, kasi ito hindi nakikita ng media yung mga na-recover ay talagang buto ng tao. Ito kasi yung problem doon sa pag-recover ng mga buto eh. Hindi kasi masyadong transparent na, alam mo yon, yung dapat pag nahakot yung mga buto, 'di ba? Dapat nakatutok ang media pag binubuksan, nakatutok din ang media, 'di ba? Kaya tuloy may pagdududa yung iba, nagkaroon ng conspiracy theory na baka mamaya mailink na naman sa drug war ito, lalo na nung malagot si Tatay Digong. Salamat doon sa nag-explain sa akin, yun pala yun. Pero bakit nga naman hindi nila magawa? Siyempre, kahit konti naiintindihan ko naman, siyempre, may tamang proseso kung paano bubulat-latin yun eh. Pero hindi ba nila magagawa ng paraan na gawing transparent yung pagbulat-lat nila sa mga tao para maiwasan na yung pagdududa? Kasi napapansin ko din, nakakapigil din ng ng progress yung pagdududa ng mga iba eh. 'Di ba? Dapat talagang nandiyan naman yung mga media, ba't hindi nila i-utilize? Or 'di ba marami naman silang mga rubber boats doon, bakit hindi sila mag-alat ng rubber boat na isa na may sasakay na taga-media habang kinukuha yung sako para ma-make sure na ito talaga yung sako, tapos yung titingnan man lang. Then sa laboratory
may media din na nakaabang doon na pwede naman siguro yun, di ba? Para wala nalang pagdududa. Kasi parang naapektuhan yung investigasyon eh. Sa dami ng speculations na lumulutang. Now, next. So ito naman, 14 daw na aktibo at dating pulis sinampahan na ng reklamong administratibo ni alias Totoy. So ito na yung nagpakita na siya ng mukha niya sa sa media eh. At kaugnay pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang ang isang retiradong hepe ng NCRPO sa mga sinampahan ng reklamong administratibo ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa NAPOLCOM. Target ng NAPOLCOM na matapos ang pagdinig sa kanyang kaso sa loob ng 2 buwan. Narito ang aking pagtutok. Ba't dito naka-blurred pa rin pero dito sa ibang coverage ng media pinapakita na yung mukha niya, no? 4 na aktibo at dating pulis ang sinampahan ng reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa NAPOLCOM kanina na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng nasa 110 sabongero. Dami, no? Kabilang dyan ang retiradong hepe ng PNP National Capital Region Office na si Police Major General Jonel Estomo at ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Major Mark Philip Almedilla. Kasama rin sa mga inireklamo ang mga non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes. Magkano kayang binuhos ni Atong Ang dito sa mga to, no? Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na umano sa serbisyo, sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. Pinaliwan. Madami. Ibig sabihin madami palang nasa payroll. Idongan kung bakit Dawit si Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa wow, sarap! Atong Ang, na boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ni Ang. Talagang talaga nag-i-invest talaga si Atong Ang sa kung totoo man to, nag-i-invest siya sa sa connection talaga. Si Patidongan pero naniniwala ko may mga may mga imposibleng walang politiko na nandyan. Hindi ako naniniwala mga pulis lang. May politiko diyan. Feeling ko lang. Ewan ko bakit nangingilag din ba siya? Kung babanggitin niya yung mga politiko. Imposible eh. Mga pulis lang. 'Di ba? Kumbaga, wala naman dun yung power eh. Hindi, may power din naman pero ang pinaka-power talaga yung mga public officials mga public elected, 'di ba? Kulang ito. Malay mo sa mga susunod na araw parang naglalaro yan ng baraha eh. Yung syempre yung mga alas mo itatago mo muna, di ba? Pang kumbaga bala yun eh. Naging emosyonal nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang may impluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao. Wait. So may nagtanong na media,
may nagtutulak ba na mataas na pwesto daw para gawin niya yan. Now, kung akong tatanungin, hindi ko alam yung yung lawak or yung scope nitong issue na to. Pero kung dun sa nalalaman ko lang, kasi ako binabase ko lang ang alam ko sa napapanood ko. Parang may mag-uutos para para pabagsakin si Atong Ang. Threat ba si Atong Ang sa mga malalaking tao? Or 'di ba kasama dapat sila ni Atong Ang, 'di ba? Paki-explain na naman uli katulad nung baka alam niyo din yung sagot, comment niyo diyan sa baba. Impluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, Naku, napamura. akong katatakutan sa kanila, kung alam bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Kasamang nagain ng kaso ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa NAPOLCOM, i-verify nila ngayon sa PNP kung nasa kustodiya na ba nila ang lahat ng mga pulis na ito na kinasuhan. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Naks. Medyo to si Kuya, parang nagiging fair, Medyo may pag-iingat siya sa pagsasalita. Hindi porket maniniwala kami dito. Pero pagka yung iba, sasabihin ng iba diyan talagang hahanapan natin ang katotohanan. Talagang malalagot ang dapat malagot, 'di ba? Pero yung sa kanya hindi porket na Add mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Mukhang binibigyan niya ng hint yung huwag kayo mag-alala, hindi ako maniniwala dito. Kasi if ever man na totoo na 'di ba? Ayoko lang masyado magsalita. Pero you get my point. Parang medyo nag-iingat din si Kuya Pero totoo naman talaga kasi mga powerful talaga itong mga sinangkot nito. Hindi siya biro. 'Di ba? Ibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Target ng NAPOLCOM. Medyo although to be fair naman, nakikitaan ko naman na medyo patas naman siya magsalita, na hindi porket pero parang nakikitaan ko ng fear itong NAPOLCOM official na to. Nakikitaan ko siya ng takot. 'Di ba? Or siguro nagiging fair lang siya, pero hindi maganda pakinggan ito Ibigyan natin ng due process. Namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Diba? Pero yung pag DOJ ang nagsalita, titingnan natin yung mga connection nito at talagang papanagutin ang mga dapat managot. Diba? Pero siya, hindi porket sinabi mo sa amin. Ibigyan natin ng due process ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Target ng NAPOLCOM, sa loob ng 2 buwan, tatapusin nila ang investigasyon at makapagpapalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang mga biktima. Sana ma-review nyo yung mga files nitong yung mga kapulisan. Kasi Dapat dyan lifestyle check, para malaman talaga kung... hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Nakakapagtaka nga lang talaga, wala pang public official na politiko na sinasangkot, Kadalasan yan ng yan ng kauna-unahan nilalaglag yung mga public official
Or mga politiko, mga public elected officials. Pero nakakapagtaka parang wala eh. Siguro, katulad doon sinabi ko kanina, baka mamaya alas yun. Now, next. Ito, nabigla din ako di shoutout kay Sir GC, no? Sinabi sa nagbitiw na raw sa kaso ni Atong Ang si Atty. Kapunan. So, ito daw. Pero lilinawin nila ngayon. Kita ko na nagulat din, nagbitaw na ba si Atty. Kapunan? So, ito panoorin natin. Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Kapunan. Pero duda rito ang isa pang abogado ni Ang. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Umuugo ngayon ang usap-usapan na nagbitiw na si Attorney Lorna Kapunan bilang legal counsel ng negosyante at bilyonaryong si Atong Ang, na itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Hindi kinaya ng ng power, ng pera. Kasi nga naman, hindi natin alam. Kanina, nagsadya sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang isa sa mga abogado ni Ang, na si Attorney Caroline Cruz. Pero anya, We just actually met the other lawyers, just preliminaries. And we'll be having, I submitted my supplemental affidavit. Yun lang naman. We meet the other lawyers and our team as well. So wala pa namang just preliminaries. Wala pa. Unang lumabas na out na si Kapunan dahil nais niya raw mag-focus sa paghahanda bilang isa sa mga private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sa isang text message sa Billionario News Channel, sinabi ni Atty. Cruz na fake news daw ito. Sinubukan naming kunin ang kumpirmasyon kay Kapunan mismo, pero hindi pa ito sumasagot. Sa bahagi naman ng House Prosecution Panel, hindi pa raw parte ng private prosecutor si Kapunan. Well, to be honest with you, si Atty. Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Una na ring napabalita na may mga agam-agam na ang kamera kay Kapunan dahil sa koneksyon niya sa kontrobersyal na si Ang. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Malaking yun, Hindi. May nakahandang reason naman daw kung bakit siya bumibitaw Gusto niya mag-focus sa ibang bagay. Pero no-brainer na yun, alam naman natin kung anong reason. Pero wala pang official na napahayag kung talagang nagbitaw na or hindi. O nagbitiw o hindi, di ba? Now, ito sa ibang balita, mga kababayan ko, meron sa akin nagko-comment din yung regarding dito kay yung pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ito yung may-ari ng Rustans, di ba? Tama ba ako? Pakinggan nga natin to. Parang naaluminigan ko. Ngayon ko lang to marereakan Naaluminigan ko na naaluminigan ko na ito ay link kay First Lady Liza. Tama ba ako? So pakinggan nga natin to. Nananatiling open ang case status ng pagkamatay ni Rustans Commercial Corporation heir Paulo Tantoco na ayon sa Los Angeles Coroner's Office ay dahil sa cocaine overdose. Kasama si Tantoco. So actually rumor na ito noon pa Ngayon lang ito na-confirm, di ba? Rumor na ito na, yun nga, na overdose nga daw. Ngayon kinonfirm sa US. Sa entourage ni First Lady. Kasama siya sa entourage ni First Lady. Sa cocaine overdose. Kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa ginanap na Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel noong Marso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Pumanaw si Paulo Tantoco noong March 8 sa Beverly Hilton Hotel kung saan ginanap ang Manila International Film Festival. Isang business science sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang video clip na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita si FL na sumasayaw sa after party ng MIFF gabi ng March 8. Wala pang pahayag sa ngayon ng Malacanang tungkol dito at hindi pa rin kumpirmado kung sino-sino ang dumalo sa LA. Pero sa isa namang video posted on the First Lady's social media page, makikita si Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, MMDA Chairman Romando Artes at Tourism Secretary Cristina Frasco. Nauna nang itinanggi at tinawag pang fake news ng palasyo ang alegasyon ni VP Sara na cover-up lang sa pagkamatay ni Tantoco ang pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ruled as accidental ang pagkamatay ni Tantoco. Maaari rin daw factor ang posibleng komplikasyon nito sa puso bukod sa cocaine overdose na lumabas sa toxicology report. Sa isang ambush interview ngayong hapon, no comment si Presidential Communications Secretary Dave Gomez dahil pribadong usapan daw ang pagkamatay ni Tantoco. Wait, ano naman ang anong significance nun kung kasama sa entourage ni ni First Lady? Dahil narurumor na si BBM ay gumagamit ng drugs, ganun ba? Parang nakikita ko parang ibig ko sabihin yun, hindi. Sabagay, hindi ko kasi alam ang nito eh. Sinubo lang sa akin tong video na to eh. Ano yung relevance nun? I mean, ano yung significance nun? O, granting kasama nga sa entourage na overdose sa cocaine. So, mapapatunayan ba na addict na rin ba si First Lady Liza? Yun ba yung pinupunto nun? I mean, parang ganito yan may mga kaibigan ka, tapos nagsashabu. Ibig sabihin, addict ka na rin ba? Dahil may kaibigan ka nagsashabu, ganun ba yun? Baka may mas malalim pa reason na hindi ko lang nagigets. Kasi ngayon ko lang na top itong topic na to eh. Yung mga yung mga hater ng Marcos dyan, pwede kayo mag-comment sa baba para maintindihan ko. Tapos ito naman, gumatong pa to si Senator Amy Marcos. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustan's executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Kahit ako hindi ko na nagigets yung kapag gumawa ng shit yung isa, shit na rin ba nung isa yun? Diba? Enlighten me mga kababayan ko. So, yan lang po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.